ang Deputy Commander-in-Chief ng hangganan. Isa siyang makapangyarihang opisyal. Matapos marinig ito, sinabi ni Lian sa lahat ang tungkol sa kanyang plano. Sasalakayin natin ang Guangdong, sisirain ang kuta ng Xiajiao, at sasalakayin ang mga tao. Ang mga barkong pandigma ay naglayag sa tubig, at ang kampo ay mapayapa pa rin gaya ng dati. Umupo si Lian sa isang rattan na upuan at tumingin sa isang mapa ng mga depensa sa baybayin ng Guangdong at sinuri ang mga ito. Kahit na ang mapa na ito ay mula sa 4 na taon na ang nakakaraan, ang aktwal na mga depensa ng Imperial Court ay hindi gaanong naiiba. Ngayon ay mayroon na tayong 10,000 asol na barko, hindi mabilang na piraso ng bala, at maging isang shipyard sa Blue Mountain. Kung nanakawan lang tayo ng 100,000 tail na pilak gaya ng hiniling ng insidente sa Nanyang, hindi ito magiging mahirap. Ngunit hindi iyon sapat. Sa mga mabagyong dagat na ito, ang korte ng imperial, ang mga pirata, at ang mga kanluranin ay dapat magkaroon ng maraming interes. Ang pag-atake sa mga tao ay simula pa lamang. Sa pagtingin kay Trash Howdow na nakaupo sa tapat niya, nagpasya si Lian na maging malinaw. Nagtutulungan kami, kaya mas mabuti na maging straight at frank ka. Alam mo na pinaplano kong salakayin ang mga tao, at maaaring ibahagi ang insidente sa Yanfo. Gusto mo samahan kita? Nag-isip sandali si Trash Howdow at sinabing, wala akong problema dyan. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng mga pirata na aktibong umaatake sa Imperial Court. Sigurado ka ba dito? Medyo risky. Umiling si Lian at ipinaliwanag na, sa mga tubig na ito, ang puwersa ng korte ng Imperial ay marahil ang pinakamadaling harapin sa mundong ito. Ang korte ng Imperial ay mahina, at ang mga pirata ay malakas. Sinakop ng mga Espanyol ang Macau sa loob ng mahigit 200 taon, at ang kanilang higanteng armada ng Kristiyanong bakal ay nakakatakot. Ang mga Kristiyanong mabilis na barko ay maaaring magdala ng higit sa 100 mga kanyan, na higit pa sa Hongqi sa pamamagitan ng isang panahon. Ang mga pirata ay mayroon ding sariling mga lihim, at ang mahika ay mahirap harapin. Ang Imperial Court lang, bagamat mukhang makapangyarihan, ay talagang mahina at corrupt. Ang tinatawag na Navy ay halos mga bangkang pangisda lamang. Bihirang makakita ng barko na kahit 100 metro ang haba. Ang kanilang impluwensya sa Nanyang ay hindi kasing laki ng iniisip mo. Pagkatapos pakinggan ito, naisip din ni Trash Howdow na may katuturan ito. Mula noong sinaunang panahon, ito ay palaging mga opisyal na namamahala sa mga tao, hindi kailanman ang mga tao na namamahala sa mga opisyal. Ito ay tiyak na isang kagulat-gulat na hakbang. Pero kung nakapagdesisyon ka na, sabay nating gawin. Nang makitang pumayag si Trash Howdow, nagtanong si Bian, paano si Bivenho? Minsan na niyang ginamit ang sining ng pagbabalat kayo para dayin ako. Ngayon na mayroon ka ng koykay na makalangit na kamao, mayroon ka ng kakayahang iyon. Kung gagawin mo, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Umiling si Trash Howdow. Sigurado ka ba dito? Pagkatapos ay itinuro niya ang impormasyon sa makalangit na opisyal na anteng-anteng. Ang peach blossom ng mukha ng tao ay nangangailangan na lunukan mo ang mga salitang peach blossom ng mukha ng tao para ma-activate ito. Wake ng level 10. Ang paglunok ng anumang Chinese na character ay magbubukas ng ibang epekto. Ang pagpatay sa isang target ay lumilikha ng isang pekeng bangkay na eksaktong kamukha ng target. Ang pagpatay sa isang target ay nagpapabago sa iyo sa hitsura ng target ngunit hindi kinokopya ang kanilang mga kakayahan. Tandaan, kapag kinokontrol ang isang pekeng bangkay, hindi mo maaaring ilipat ang iyong sarili. At kapag malaya kang gumalaw, hindi mo makokontrol ang pekeng bangkay. Pagkatapos basahin ito, tinanong ni Lian kung paano lunukan ang mga salita.
Ipinaliwanag ni Tra Xiaodao na 200 Yanfu points ang kailangan para makalunok ng hindi kilalang salita. 1,000 Yanfu puntos upang lunukan ang isang itinalagang salita. Nakalunok lang ako ng peach ng 100 tao, kaya hindi ko pa na-unlock ang peach blossom ng mukha ng tao. Direktang sinabi ni Lian, papahiram ako sa iyo ng 2,000 puntos. Ang kakayahang ito ay lubhang kapaki-pakinabang, ngunit pipiliin ko muna ang mga samsam ng digmaan na hindi makatao. Bukod dito, sa pagkakataong ito ay salamat kay Luzo, na nagpahiram sa iyo ng mga puntos. 6-4 split ang kukunin ko. Ano sa tingin mo? Ngumiti si Tra Xiaodao. Pagkatapos ito ay isang pakikitungo. Nang makitang maayos na ang lahat, kumpiyansang sinabi ni Lian, pagkatapos ay aalis tayo ngayong gabi at kukunin ang daungan ng tao at papatayin si Zhou Haoxiang. Ang tanglaw ang magliliwanag sa dilim. 12 ng mga barko ang nakahanay ng maayos sa baybayin, at ang mga bala ay inilalagay sa mga deck. At ang mga tao ay nagpupumilit na sumakay sa mga barko, mataas ang kanilang espiritu. Sa silid ng kawayan, sinabi ni Lian sa 10 ginang, higit sa 100 walang kulungan ang iyong mga tao, ngunit sila ang puwersa kung saan ako ay may pinakamaliit na pakikipag-ugnayan sa Hong Chichu. Bata pa siya. Kung aalis ka, ang pagpugot sa ulo ng Gobernador General ng Human ay parehong para ipaghiganti ka at para ipakita ang Imperial Court, na magiging maginhawa para sa hinaharap. Lalong sumama ang maputlang mukha ng 10th Madam. Malayo pa naman. Sa ilang taon, magiging bihasa ka rin. Bakit ka ba nagmamadali? At saka, hindi ba't kakaunti ang mga lalaki mo para umatake sa mga tao? Hindi sumagot si Lian ngunit sinabi lamang na ipakita sa kanyang kapatid na si Tian Bao ang isang bagay na pribado upang pag-usapan sa iyong ina. Ipakita pumunta sa labas at maglaro. Masunuring tumango ang batang babae at saka tumakbo palabas. Sa sandaling iyon, tinanong ni Lian ang 10 ginang, paano mo nilinlang ang lahat ng ikaw ay buntis sa kanya? Seryoso ang mukha ng 10th Madam. Ako ang kahalili ni Chufu, at iginagalang ako ng lahat na parang Diyos. Sinabi ko kay Yichi na ang bata ay regalo mula sa ninuno na ina. May isang katulad na kaso sa kasaysayan. Noong unang panahon, may isang madre na lumunok ng itlog ng isang zonyo at nagsilang ng isang ninunong siyang. Para maging mas kapani-paniwala, ginamit ko ang Yem Shangshu para palawigan ang aking pagbubuntis ng 26 na buwan bago manganak, na nagbibigay ng impresyon na pinoprotektahan siya ng ninuno na ina. Naniniwala ang lahat na ito ay tanda ng isang banal na paglusong. Mahal na mahal din ni Yichi si Shuer. Bakit mo nakalimutan ang tungkol dito? Nang marinig ang tanong ng 10 ginang, huminto si Lian. Hindi naman natarante si Lian ngunit sinabi niya, iniisip ko, batay sa kwento ng pagsilang kay Shower na may basbas ng ninuno na ina, na dapat kong hayaan siyang magtagumpay sa trono sa hinaharap. Ang Shower ay ang aming anak na babae, pagkatapos ng lahat, at gusto kong magbigay ng daan para sa kanya sa hinaharap. Natigilan ang 10th Madam. Lian, aalis ka na. 3 araw na lang ang kaya kong tiisin. Magtagumpay man tayo o mabaygo, bumalik sa loob ng 3 araw. Kung mamatay ako, natatakot ako na baka hindi kumilos ang mga guuba sa Black Cavalry Gang. Tumango si Lian at lumabas. Ang 10 ginang ay nakatayong mag-isa sa silid, nakatingin sa saradong pinto. Ang hangin ay umuungol, at ang maitim na ulap ay nagtipon. Ang pasukan sa dagat ng tao ay ang susi sa pagprotekta sa Guangdong. Hindi lamang may mga gwardya na nakatalaga doon, ngunit mayroon ding 3 malalaking unit ng artilleria, Zhenyuan, Fuyuan, at Weiyuan. Kahit na hindi sila nagpaputok ng isang putok sa loob ng higit sa 10 taon, ang kanilang laki ay medyo mabigat pa rin.
Sa ikalawang palapag ng Flower Inn malapit sa daungan, na puno ng mga Katanji tanging merienda ang 8 immortal na mesa. Nakangiting sabi ng isang host na si Joe Huxing, "I'm so sorry, Mr. Zhang. Kagagaling ko lang sa isang labanan para lipulin ang mga bandido, kaya ang piging na ito ay pansamantala lamang, at bumalik ako sa Guangzhou. Iimbitahan talaga kita sa isang sikat na restaurant para mag-enjoy sa isang engranding handaan." Nakaupo sa tapat niya ang pinagkakatiwalaang aide ng bagong gobernador general ng Liongguang, si Mr. Jiang Dong, na masyadong mahinhin para dito. "Ikaw ang naglipol kay Bai Hizi sa Zhejiang River, na nagdulot ng takot sa puso ng mga pirata. Ako ay isang hamak na lingkod, at hindi ako nangangahas na tanggapin ang iyong paanyaya." Sinabi ito ni Sir Jiang Dong, ngunit sa kanyang puso ay naunawaan niya na kalahating buwan na ang nakalipas, si Lin Shi ay pinagkalooban ng Imperial Decree na naglilabar sa kanya sa kamatayan. Si Xiang Fangbahian, na kinuha ang posisyon ng Gobernador General ng Liangguang, ay namamahala sa lahat ng mga gawaing militar at sibilyan sa dalawang lalawigan. Sa pagkakataong ito siya ay dumating na may layuning parusahan ang katiwalian sa militar at pamahalaan at sugpuin ang mga pirata upang protektahan ang kalakalan sa Nanyang. Si Joe Huxing, na nakaupo sa harap niya, ay isang unang ranggo na opisyal ng militar, ngunit siya ay nasa antas ng county lamang at hindi maihahambing sa isang opisyal ng korte na may mataas na ranggo tulad ni Lin Shi. Kaya naman sobrang humble niya sa akin, subordinate ng senior brother ko. Pagkatapos pag-isipan ito, sinabi ni Joe Huxing, "Huwag maging mahinhin, Ginoo. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyong reputasyon, ngunit kung pag-uusapan, si Master Lin ay may sakit at naantala ng ilang araw, kaya iniisip ko kung nasaan siya ngayon." Ngumiti si Jiang Dong, naiintindihan ang kanyang kahulugan, at sumagot lamang ng malabo, "Si Master Lin ay sumusunod sa Imperial Decree, kaya tiyak na hindi siya maaantala ng matagal. Marahil pagkatapos mong matapos ang pagkain na ito, Ginoo, nakilala mo na si Master Lin." Nang marinig ito, hindi nasisiyahan si Joe Huxing at sinulyapan ang matandang lalaki sa tabi ni Jiang Dong, sinisisi siya sa pagiging walang puso na iniwan silang dalawa na kumain ng mag-isa. Kahit galit siya ay wala siyang masabi. Napansin ni Jiang Dong ang kanyang tingin at iniba ang paksa, itinuro ang bintana kung saan nagtatagpo ang 3 ilog at nagsasalubong ang 8 malalaking daungan, ito ang tunay na numero 1 daungan sa Zhejiang River. "Commander, ikaw ay napakatalino, at ang 5 daungan na ito ay tunay na isang bantay pinto na hindi masisira ng 10,000 lalaki." Mahinhin na iwinagayway ni Joe Huxing ang kanyang kamay. Nambobola na naman siya ni Jiang Dong. "Sir, ang galing ng martial arts mo. Iniisip ko kung ikaw ay sapat na malakas upang harapin ang mga pirata ng Nanyang," mataimtim na sagot ni Joe Huxing. Malawak ang lugar ng Nanyang Sea, at malaki ang populasyon, kaya talagang mahirap itong pakitunguhan. Gayunpaman, pinoprotektahan namin ang bansa para sa emperador, kaya hindi kami makakagawa ng anumang mga pagkakamali, kahit na ito ay mapanganib. Humigop ng alak si Jiang Dong at nagpatuloy sa pagtatanong. "Nabalitaan ko na mayroong isang pirata na nagngangalang Tain Baozi sa ilalim ng iyong pamumuno na may puwersang tulad ng tubig, 10,000 tagasunod, at 100 kanyan. Iniisip ko kung totoo ito." Nang marinig ito, hinampas ni Joe Huxing ang mesa. Tumaas ang kanyang boses ng 8 oktaba. "Tain Baozi, hindi mo ba kilala si Mr. Si Zhang Tain Baozi ay isang maliit na parasito. 10,000 lalaki, kung talagang ganoon karami siya, bakit hindi siya lumapit at atakihin ang mga tao?" Bago pa niya matapos ang pagsasalita, umalangaw-ngaw ang isang mabangis na kanyan. Ang nakabibinging tunog ko ay tumagos sa mga bintana, na nakabingi sa lahat sa umuusok na kadiliman habang ang mga bahid ng apoy ay napyunit sa kalangitan.
Ang tuloy-tuloy na putok ng kanyan ay nagmula kina Junyuan, Fuyuan, at Weiyuan. Ang mga posisyon ng artillery ay nilamon sa isang dagat ng pulang apoy. Pagkatapos lamang ng ilang putok, sa dagat at sa mga barko, sabay-sabay na pumutok ang artillery. Salamat po sa panonood.